Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Sumusulat ako sa inyo mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan, alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa ay siya na. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinusulatan ko kayo mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa ay siya na. Sinulatan ko kayo mga kabataan, sapagkat malakas kayo. Nananatili sa inyo ang salita ng Diyos, at tinalo ninyo siya, ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May dalawang bahagi ang pagbasa natin ngayon. Ang una ay tungkol sa iba't ibang mga tao na tinutukoy ni San Juan na sinusulatan niya. At ang kaliwa ay tungkol sa sanlibutan. Conscious si San Pablo, si San Juan, na ang liham niya ay babasahin ng iba't ibang mga tao. May tatlong kategorya ng mga tao ang sinusulatan niya. Ang mga anak, mga ama, at mga kabataan. Ang mga anak dito ay maaaring mga bata o kaya mga disciples. Kung sila ay mga disciples, sila ay nahahati sa mga ama at mga kabataan. Kaya ang anak na tumutukoy ay tumutukoy sa lahat. Sila ay sinusulatan kasi napatawad na ang mga kasalanan nila at kilala na natin na nila ang Diyos Ama. Ganun nga tayo mga Kristiyano. Napatawad ng ating kasalanan at kilala na natin ang Diyos Ama. Ang mga tatay naman o mga magulang, dahil sa kanilang mas mahabang buhay, mas lalo nilang kilala ang Diyos Ama sa simula pa. Kaya dapat mas may malalim silang pagkilala sa Diyos. Ang mga kabataan ay mga may katangian na lakas dahil sa kanilang kabataan. Kaya mas mapaglaban sila, laban sa kasamaan. Huwag silang magpatalo sa kasamaan. Gamitin natin ang advantage ng ating edad sa paglapit sa Diyos. Ang mas matanda ay mas dapat maging wise. Ang wisdom na ito ay biyaya na kanilang karanasan. Ang kabataan ay strong. Gamitin nila ito sa pakikibaka laban sa kasamaan. Ang salitang sanlibutan o world sa Ingles ay may iba't ibang kahulugan sa Biblia. Depende sa paggamit sa kanya. Maring ito ay nangangahulugan na sangnilikha. Kaya ito ay maganda,
nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Parang ito ay tirahan ng mga nilalang. Kaya tayo ay nakatira sa sanlibutan. O maaaring ang sanlibutan ay tumutukoy sa kasamaan at tukso sa mundong ito. Tulad na huwag tayo maging makamundo. Sa pagbasa natin, ang sanlibutan ay tumutukoy sa ganitong pangatlong kahulugan. Kaya may babala, huwag nating ibigin ang sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Diyos. Dito sa sanlibutan, nandoon ang mga masasamang hilig ng laman. Nandyan ang mga nakakaakit na tukso sa ating paningin. Nandyan ang karangyaan sa buhay. Ang mga ito'y naghihiwalay sa atin sa Diyos. Hindi ito galing sa Ama. Pero ang nasa sanlibutan ay hindi tatagal. Lahat yan ay lilipas at mabubulok. Kaya huwag itataya ang ating sarili sa mga ito. Hindi tayo tatagal kung tayo makasama kamundo. Nabubulok din tayo kasama ng mundo. Kaya pahalaga na natin ang Diyos at ang mga bagay ukol sa Diyos upang magkaroon tayo ng buhay na magpakailanman. Ang katangian ng mundo ngayon ay secularistic, makamundo. Yan nga ang pananaw ng mga tao. Dito lang sa mundong ito. Kaya maraming mga tao ay materialistic kasi material lang ang napapahalagahan. Nagiging makitid ang pananaw ng mga tao sa buhay. Hindi napapahalagahan ang spiritual values and spiritual realities. Hindi na siya naghahangad ng langit. Nawala na ang kanyang connection sa Diyos, sa mga anghel, at sa mga santo. Talagang kailangan nating buhayin ang sense of the spiritual. Tayo ay tao. May spirit tayo. Hindi lang tayo material. May buhay na walang hanggan kung saan tayo tinatawag. Hindi tayo makontento lang sa mga bagay sa mundong ito. Kumain, matulog, mag-anak, magtrabaho. Life is more than these. Kung ibig nating maging masaya, kailangan nating i-develop ang ating spiritual aspect ng buhay. Ito'y pinapaalaala sa atin ng relihiyon. Ama, sana ang bagong pagsilang ng iyong anak ay magpaalaala sa amin ng tunay na kahulugan ng buhay. Huwag sana kaming magpatali sa mga makamundong mga bagay lamang. Sinundo kami ni Jesus na iyong anak upang maging kapiling mo sa langit. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.